Magandang gabi po mga kaibigan. So ngayon po ay araw ng Martes, June 18, 2024. So alas 10 na po, no? Alas 10 na ng gabi. So at kadarating ko lang din sa trabaho. Ito po, merong nagpadala sa atin ng panel gauge ng Innova. So ito po ay talagang loyal customer na po natin, no? Maraming salamat po. Shoutout po kay Sir Danny Garcia. So maraming salamat pong muli sa inyo, Sir Danny, sa inyong tiwala. So muli, ito po ay taga Zamboanga, no? So maraming salamat po mga taga Zamboanga dun sa mga nakakita ng vlog ko at nung makakita ng mga pag-repair ko nito. Maraming salamat po sa inyong suporta. So ito po ay panel gauge ng Innova, no? Ito po ay pinadala June 8. So, almost 1 week, mahigit isang linggo bago po nakarating sa atin. Considering na LBC pa po ito, tapos nakita nyo naman po yung packaging. So, mukhang nagka-UP na. So, sana naman di na-damage yung loob, no? So, hindi ko lang alam kung ano yung nangyari, bakit umabot ng ganong katagal. So, ang feedback po na nakarating sa akin, mukhang ito po ay imbis na airship or sa aeroplano pinasabay, mukhang sa Roro. Okay? So, kaya tumagal ng napakatagal. Okay. So, anyway, sige, buksan na po natin, no? Okay. Ito po ay, sa Innova, blackout po siya. So, gaya po ng mga nire-repair natin, talagang ayaw pong gumana ng mga needle, lalo sa mga temperature, RPM, kilometers, wala ring display. Okay. So i-check po muna natin bago natin gawin, no? For para at least makita natin siya. So ayan. Okay. Ayan, nakabalot naman po ng ayos, no? Ayan. Blackout na. Okay, so yan. Oop. Tanggalin naman natin ito. Okay. Ito po ay model na 2006. Mga ganito po. Ayan. Okay. So yan po. Okay. So inspection po muna natin, no? Okay, so far wala namang any physical damage po dito sa unang tingin po dito sa front plastic niya, no. Pero buksan po natin. Tingnan natin yung mga clip. Okay. So ayan. Ayan, okay. Yan. So far, wala naman. May mga gas-gas lang pero kaya naman pong linisin to. Papakintabin natin to ng mabuti para magmukhang bago. Okay, so wala pong damage siya, no? Okay. So kailangan lang po ito SOP ko para at least bago po i-repair at after i-repair, makita ng customer natin kung may problema doon sa pagkakatanggal. So ito wala naman po problema to, no? Kasi ito, madali lang tanggalin siya. Okay. Saka makunat po itong ganitong plastic. Okay. Doon sa mga gusto mag-DIY, okay, pwede niyo pong tingnan yung YouTube ko, pwede niyo pong gayahin, pwede niyo pong pag-aralan. Pero konting ingat lang po kasi mahal po itong ganito, nasa 20K kapag ka nasira po ninyo. Brand new po 'yon, tapos back to zero yung inyong odometer, talaga as in zero kasi bago nga. Then, kung bibili naman kayo second hand, naglalaro po yun sa 10 to 15K, depende po sa mileage. Okay, so yan. So ngayon, pag tinanggal nyo po siya, lagyan nyo muna ng palatandaan yung dulo ng needle kung saan siya nakaturo. Okay, para at least madali yung tandaan pagka ibinalik na po ninyo. Since ako po, medyo kabisado ko na po siya, kaya kahit di ko na po siya lagyan ng palatandaan.
Okay. Kasi marami na po tayong nagawang ganito, no? Okay. Ayan. Good. Tapos ito nga pala, titingnan natin yung LED nito kung okay pa. Kasi sabi ng ating customer, kung okay naman daw, huwag mo nang palitan. Pero yun naman ay option naman ng customer yun. Pwede naman po. Pero kung medyo yung LED talagang hindi na kagandahan yung itsura, kasi ang LED natin actually 5 years lang po yung lifespan nito eh. So beyond 5 years talagang anytime, sooner or later, pwede na po talaga siyang bumigay. So may mga lifespan po talaga bawat electronic parts. Okay. Titingnan po muna natin. Pero bago yon, kailangan po muna natin i-repair siya. No? Yan. Okay. Ingat lang po dito sa pagtatanggal, mga kaibigan, kasi ito medyo maselan to, no? Okay. Okay. Ayun. Ito po yung LED, sunog na po, kung makikita nyo. Ayan, sunog na. Ito, ganun din. Ayan, may manilaw-nilaw na, mga itim-itim na siya. So, obviously, talagang wala pong option, kundi kailangan na rin palitan. Pero ipagpapaalam po muna natin sa ating customer, hihingi po tayo ng go signal. Kasi kung okay, kumbaga parang gusto niya, wag mo na, okay naman po yan. So walang problema yan. Pero kung gusto niya palitan, mas maganda po para isang gawaan na lang po tayo. So okay. So yan. Hihinaan ko muna to kasi bago ko po i-repair, ipapakita ko muna kung yung symptoms niya, yung problema niya. So ikat ko muna saglit yung video, lalagyan ko po muna ng hina. Go. Ito mga kaibigan, ito po, nilagyan ko po muna ng antena, okay, para dun sa susuplayan natin. Before natin i-repair, para at least makita ng ating customer na talagang kahit wala sa sasakyan, na check natin siya kung siya ay may problema or wala. So yan, supply na po natin. No? So, ang problema po nito ay blackout. 1, 2, 3. Yun. Ayun. So, isa lang po yung umiilaw na LED. Yung sa ABS or ABS indicator. Then the rest, wala na pong ilaw siya. So, it means na talagang sira po yung panel gauge. Okay. So, i-repair po muna natin siya. And at the same time, hihingin po natin yung permission ng customer kung gusto niyang isabay na yung LED or wag muna. Okay. So, yan. Balikan ko po kayo after ko magawa. Okay. Okay na po ito mga kaibigan. So, pinalitan na lang po muna natin ng mga pyesa na cause na dahilan kung bakit siya nagba-blackout. Ito po yun, lahat po ng mga pyesa yan. So, 14 po yan, Then, papakita ko po muna sa inyo bago natin palitan ng LED para makita po ng customer natin yung itsura niya. Halos, ituldok na lang po yung ilaw. Nagana naman po siya, kaso nga lang talagang mukhang hindi na rin po tatagal. Pakita ko po sa inyo. So, yan. Ito okay na po ito, gumana na po siya. Okay. 1. Yung kanina po, bago natin umpisahan, kung mapapansin nyo, ay umilaw ng LED, tapos yung ABS lang po ang nailaw. Ngayon makikita nyo po. 1, 2, 3. Ayan, umilaw na. Lahat. Sabihin okay na yan. So ito yung binabanggit ko, yan po mga sunog na, mga bulag na po yung LED nyo. Tuldok na lang po yung ilaw niya, Kung makikita nyo po yan ng, hindi ko lang alam kung maganda yung resolution doon sa camera. Pero obviously talagang dead na yung mga LED, palitin na po siya. So ngayon, ito po yung before natin palitan. Okay, ngayon, papalitan ko po muna, then papakita po sa inyo after para makita nyo po yung difference, kung gaano kalinaw po yung bago. Okay, pause ko muna po yung... Go. Ito na po mga kaibigan, napalitan na po natin ng LED, So ito na po yung mga pyesa. Pati po yung LED nito, nandito na rin po. So ipapaship po natin itong gauge kasama po yung pyesa. So para po makita rin po ng ating customer.
So, yan. So, nakita niyo po yung LED, yung itsura niya. Okay, liwanag niya before natin palitan. Ngayon, ito na po yung kanyang itsura na bago at kung gaano po ko siya kaliwanag na after nating mapalitan. So, ayan. So, tingnan niyo po. Okay. 1, 2, 3. Ayan, ang liwanag na ho. Kumpara po kanina. So, ngayon bibilangin po natin. So, balit ang total po nitong LED nito ay 21. 20 pala kasi ito manual. Yung sa automatic, yun po yung 21. So, ito, manual, since manual siya, 20 lang po yung LED niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ayan, kompleto po, no? So, kaya po natin yung binibilang para to make sure po na kompleto po siya kasi sa sobrang dami. So, kailangan po sigurado. Okay, so ayan, okay na po ito. Ngayon, ang gagawin po natin dito ay kakabit na po natin dito sa kanyang doon sa lalagyanan po niya, sa housing niya. Okay, so bago po yan, ito. So, lilinisin po muna natin to mga kaibigan kasi ano to eh, kumbaga parang bihira kasi malinis to sa sobrang tagal. Ito, dumi oh. Kasi dyan malapit yan sa aircon. So kapag malapit siya sa aircon, dun sumisiksik yung dumi yan. So kaya kailangan nating linisin yan para yung liwanag ng ilaw magpantay. Kasi pagka medyo malabo, nabablock po ng alikabok. So kahit po bago yung ilaw nyo, nabablock po siya ng alikabok. Okay, so yan. Kabit na po natin ito. So, papaganahin po natin yan after natin ma-assemble. Just to make sure lang po na nagana siya ulit. Na kumpleto na siya. Okay. Yan. Then, itong LCD. So, kailangan maingat kayo dito. Kasi babasagin po ito. Yan. Okay. So, yan. Ito. Kapit na po natin yan. Yan. Screw na po natin. So, yung pagbabalik, mabilis lang po yung pagbabalik. Ay, mamaya na po natin screwhan yung likod kasi papower up muna natin siya. No? Okay. Papower up muna natin siya. Then, kabit na po muna natin tong front, plastic, cluster plastic. Okay. Okay. Yan. So, meron po yung puntil. Pasok nyo lang po yung plastic niya para po hindi sumayad kapag gumalaw na po yung mga kamay, mga needle. So, ito yung needle. Gaya ng nabanggit ko, itapat nyo lang po doon kung saan nyo nilagyan ng palatandaan para hindi kayo maligaw. Okay. Yan. Good. Okay. Gudas nyo na po yan, no? Itong mahabang needle, dito po yan sa gitna, sa kilometers. Okay. Yan. Okay. Then, itong maliit, ito, dito sa RPM. Okay. Tapat nyo na sa 0 yan, no? Yan. Okay. So ngayon, bago kayo magtapos dito, kailangan paikutin nyo po muna to manually. 360. So check nyo po kung may nasayad, no? Kung wala namang nasayad, okay lang. Pag may nasayad, iangat nyo po yung needle para at least hindi makasagabal dito kapag umikot na siya. Baka kasi mag-stack up dahil sumasayad dito sa plastic. Ngayon, after nyan, ilalagay po natin dito sa pinakataas lahat. Para mamaya malaman natin kung okay na o hindi. Kasi ang mangyayari po niyan, kapag tama po yung pagkaka-repair
So lahat po yan magka-calibrate into 0. Ngayon, kung may problema pa siya, hindi po yan gagalaw. Stay lang po siya dyan. So yan. Okay, then after that, ito. Kung cover niya. Ito. Tapos, sunod. Itong final cover po, linisin nyo po ng any acrylic cleaner para kumintab. Yan. Yan. Okay. Bagong-bago na po yan. Daig nyo pa po bumili sa kasa niyan. Kintab oh. Kasi dito sa loob niyan, talagang yung alikabok. Hindi na nakakalabas eh. Kasi simulat sa pool nung binili nyo po ito, hindi na po yan, pag may sira lang po yan, saka nagagalaw. Pero kapag ka hindi, all throughout, hanggang buhay po yung sasakyan. Kung hindi nyo po hindi po kayo sanay mag-DIY, yan, madumi po talaga siya. Yan, bago na po. Kintab. Ganda. Okay. So, priority nyo pong ilinisin yung loob kasi yung labas madali naman po siyang linisin. Okay. So, yan. Then, ito. Power up na natin. So, ito na po yung last portion ng ating video. Okay. So, yan. Play na natin siya, no? Para makita nyo. So, dapat po bumaba yan. Mag-calibrate siya sa 0. 1, 2, 3, 4. Ay. Ayan. 1, 2, 1, 2, 3. Yan. Yun, no? Yun, bumaba na. So, yan. Okay na po yan. Yan, ganda ang puti. So, yan. So, ganda ng kulay. Liwanag. Ang odo niya ay 160, ano ba ito? 164,891. So, average lang po ito. Mukhang mababa pa po itong odo niya. Ang average po kasi ng ganitong katagal, usually nasa 200 to 300 yung mileage. Ito mukhang hindi gamitin siya. No? Ayan. Okay na po. So, liwanag na. Ang ganda ng kulay niya. Buhay na buhay. So, ayan. Okay na ito mga kaibigan. So, Sir Danny, pwede na po ipaship to bukas. So, mga kaibigan, so maraming salamat po sa inyong tiwala. No? Kung saan po ako nagsaservice, pati po yung contact number ko, check nyo lang po dun sa bawat description ng aking vlog or ng video. So, andun po lahat. So, muli, magandang gabi po sa inyong lahat at maraming salamat. Thank you.